Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amer from Japan. Kabayan Sagittarius, this reading is for you. Kaya natin na iyong December 7 to 13. Happy birthday belated, happy birthday and advance sa mga Sagittarius. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo sa Sagittarius ha. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan niyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, tingnan mo natin kalagayan mo. At tatandaan nyo ha, energy reading. Huwag nyo ipilit kung hindi ito sa inyo, gawin yung guide, yung mga warning para maging positive. I-reverse nyo ha, hindi yung negative, it's a warning para sa inyo. Okay. Andito ka sa sitwasyon mo na magkakaroon ng mga union, no? Magkakaroon ng mga union, may mga fortunate outcome situation, magkakaroon ng isang decision making para magkakaroon ka ng isang decision making to make na maaring magkakaroon kayo ng getting together, pwedeng sa family mo, close relationship, reunion man yan, may mga happiness, enjoyment, ganyan. May mga surprise parties and maaaring magkakaroon kayo ng mga pagpaplano. Yan, may mga getting together situation kasi ako nakikita dito. And then also, dito rin yung situation na medyo may lungkot. Ako nakikita sa iba sa inyo, maaaring nagkakaroon ka ng disappointment o lungkot pagdating sa kaperahan. Mga bagay na gusto mong gawin, aksyonan o bilhin sa nakita ko dito, pero parang you try to make it balance yung meron ka sa ngayon, o pwede rin naman kasi na you're busy kaya hindi mo mabili yun, or maari iba sa inyo mas dumarami ang lumabas dan sa naipon mo, pwedeng ganun sa iba sa inyo. And sa iba sa inyo is may mga gagawin daw kayo, mga multitask or multiple priorities by this week, maaaring magiging busy yung iba, may mga biglaang ganap o may mga biglaang mangyayari by this week. Ako na nakikita sa iyo. Pwedeng biglaang lakad, malayo man o malapit yan, may mga biglaang pagkikita-kita, may mga biglaang gagawin, o kaya may coming home din ako na nakikita sa iyo. Siguro either may union o mga coming, halimbawa uwi ka ng Pilipinas, pupunta ka ng probinsya o kalapit baryo, or may magagaling ibang bansa, probinsya o kalapit baryo. May coming home, may pauwi or may uuwi, parang ganun. Ako nakikita sa iyo. Tingnan natin ang iyong energy. May sinasabi na papers and documents, o may mga isusulat ka, o may mga dapat kang asikasuhin mo na. Kung may mga hindi naaayos na mga papeles o documents na yan, ano. Sa iba sa inyo, meron tayong Sagittarius, Cancer, Virgo, Gemini, and Aries. May mga walang katiyakan na isang sitwasyon sa buhay mo. May mga bagay na gusto mong tapusin, you're thinking something, may mga bagay ka na iniisip, pwede ganun. Yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng mga moods, ganyan. Nagiging moody siguro, or nagkakaroon kayo ng mga reflection from the past. Ay, yung iPad natin. Pwede rin sa iba dito is maaaring mga bagay na nalilito kayo. Yeah, may mga bagay na nalilito kayo, o kaya may mga doubt, worrying situation. May mga unclarity situation ako na nakita sa iyo. Halimbawa, may lakad ka. Tama ba? Ganito ba? Saan ba? Pupunta ba? Hindi ba? May mga ganon. Kung ano man unclarity situation, o pwede nalilito ka. No? And then also is there's a loss situation. Maraming klase ang loss. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa inyo o hindi. Pero marami namang klase ang loss. Loss of confidence, loss of trust, loss of someone, loss of pet, loss of money, loss of hope, pwedeng ganun. Basta there's a loss situation ako na nakita dito. May mga depression, anxiety, yun na nakita ko. Pero
meron daw na mag-i-end sa buhay mo. Pero, syempre, sabi nga nila, if there's an ending, there's a new beginning coming. Yes, may new beginning naman na mangyayari sa'yo. Ang kailangan mo lang dito is paninindigan. Kung may nagtapos sa buhay mo or may magtatapos sa buhay mo, kailangan mo lang din tumayong muli at manindigan at humarap sa bagong ikaw. Don't stay. No, huwag ka magstay doon sa sitwasyon na yun. Kasi once na nagstay ka doon, ikaw ang talo. You need to keep moving. Yun ang sabi. Mag-focus ka lang, kumaga. No? Kailangan mong, huwag kang magpatalo doon sa emotions mo na nararamdaman this time. And may sinasabi na travel or something vehicles, parang ganun. Kung may mga mag-ingat kayo ha. Ikaw or someone into your life, sana mag-ingat kayo. Hindi naman lahat. Mag-ingat lang. Yung mga nagda-drive o kaya yung kung may kakilala ka na nagda-drive. Kasi pwedeng magkaroon ng hindi magandang situation. Pwede magasgasan yung sasakyan mo or pwede rin naman kasi makakita ka ng madidisgrasya. Basta may sinasabi dito na pwede rin na magkakaroon ka ng problema pagdating sa car or sa vehicles. Ano man vehicle siya, basta may gulong. Yun. O kaya if you have a travel, pag-isipan mo muna maigi. Basta you need to be very careful, no, sa iba sa inyo. There's a change of a journey, kumbaga may mangyayaring changes sa inyong journey this time. May distance, either ikaw ang di-distance or someone is distance or may dumidistansya. May nagmamatsyag din sa'yo or ikaw ang nagmamatsyag. Someone's wearing a mask, mag-ingat ka pa rin kasi may taong manglilinglang, may panglilinglang o lilinglangin ka o dadayain ka o pwedeng itong taon na to is magsisinungaling siya. May tao na sarili niya lang iniisip niya. Selfish. May taong selfish and pwedeng or may tao may tinatago sa'yo. May tao may nililihim sa'yo. Dito. Pero may bago kang simula, Parang andito ka sa sitwasyon na lalaya ka sa isang sitwasyon mo sa buhay na mahirap. Pero, maaring ito is, sa iba dito, hindi ito mangyayari this year, maaring mangyayari ito by the next year. Pero, iba dito, kailangan na, if you want. Ingat ka ha, kasi parang mayroong mali. May something wrong situation. Hindi ko alam kung ikaw yung magkakamali or someone is may mali, may kamalian. May magaganap na kamalian. Tingnan natin yung energy mo. Energy ni Sagittarius. This week. Sige lang. Energy. Ay, ba't ganito yung energy mo? Ay. Okay, energy mo. Energy mo this week. Andito ka sa sitwasyon mo na maaari may hinihintay yung iba. Ganyan. Yung iba naman, ang energy nyo is nandito ka sa point na may lungkot. Pwedeng may mga lungkot. Pwede rin na if you are busy. Diba? Maaari halimbawa, busy ka. Diba? Ang daming tumatakbo sa isipan mo, ganyan. Maraming tatakbo o magulo yung isip mo o kaya maybe you are busy kaya nakita ko na maaring may mga nananakit sa'yo kung busy ka, yan, masakit yung mga buto-buto mo, kalamnan mo, ganyan. Kung saan man yan. And dun din yung situation na ang energy ng iba, you're stuck in your situation. May stuck ka daw this week. And then also, siguro na handong yung mga karamdam ka. You're feeling stuck or may mga katanungan na papasok sa isipan mo. Magkakaroon ka ng self-questioning when it comes sa sarili mo. Iba dito is may mga on and off action ka na gagawin. May mga sitwasyon na dissatisfaction to kasi parang malungkot or hindi kasiyahan. Ganyan. Meron din na pwedeng ito is may ire-reject ka or someone's rejecting you. Ganon. Halimbawa, may nag-offer sa'yo or may hihingi sa'yo ng tulong or may
basta may something ganun, magkakaroon ng mga rejection. Yan. Pwede naman na halimbawa, meron kang gagawin o aaksyonan. Pwedeng i-delay mo muna yun, i-reject mo muna yun, baka ay, tsaka na lang, bukas na lang, next time na lang, next year na lang. Pwedeng ganun. Magkakaroon ka daw ng ganun. Ano ang parating sa kanya? Ingat kayo ha, dito ha, kasi parang may bullying ako nakikita sa iyo. Dito sa inyo naman, nagkakaroon kayo ng battle thought. Medyo weak yung energy mo kasi, sa nakita ko dito. Sana wala kang sakit. Yan, maaaring mga ubo, sipon, lagnat, masakit ang lalamunan, minamalat, masakit yung throat, ganyan. Ubo. Anong parating? Ingat kayo kasi malamig na rin kasi. Or someone into your life. Parating. Ten and 10, no? Completion. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, yes, magkakaroon ng mga union. Tulad ng sabi ko kanina, parang nasabi ko ata yung kanina. May magkakaroon ng mga union, ako nakikita, and then, magkakaroon ng pagkakaisa. Sabi dito, meron daw fortunate outcome daw na mangyari sa iyo. Yan. Siguro may mga happiness and joy situations. Also, ang parating din sa iyo, sa nakikita ko sa iyo dito, may bata dito. Meron paglabas ng malaking pera. Or, magkakaroon ka ng maraming gastusin. Yun ang nakikita ko sa iyo. Parating din sa iyo is, syempre, you feel burden pa rin. May mga struggle situation pa rin ako na nakikita sa iyo. Pwedeng sa pera kasi nagsa-struggle yung iba or sa business or sa trabaho man yan. Yan, medyo siguro hirap. May mga responsibility na mabibigatan ka o nabibigatan ka o nahihirapan ka. Pwedeng gano'n. Diba, sa trabaho mo nakakapagod. Kung busy ka talaga, nakakapagod talaga yun. Diba? Yan, may mga ganong situation ako na nakita sa'yo. Parating din sa'yo is may mas bata sa'yo or pwedeng kasi dito kung ikaw is mas bata, ibig sabihin mas matanda to sa'yo. Kung, basta vice versa, may tao na biglang kakausapin ka pagdating sa pera or trabaho. Pwedeng same kayo na edad or either matanda sa sa'yo or bata sa'yo vice versa. O pwedeng kapamilya ito, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Bigla kanya kakausapin. May biglang kakausap sa'yo. And then parang mapag-iisipan mo, kailangan ba? Dapat ba? Parang gano'n. Parang pag-aaralan mo yung sitwasyon na yun. Yan, may mga bagay ka na sisiya sa atin. May mga bagay ka na hanap mo ng katotohanan. May mga bagay na mag-isolate ka. Or tama ba? Ganito ba? Bakit ganun? Bakit ganyan? Ba't ganyan? May mga ganun sitwasyon. Yun ang parating sa'yo. And then also, parating sa'yo, hindi naman kayo lahat to kasi energy kasi ito Energy siya, kaya wag kayong may either ikaw ito or siya ito sa'yo kasi may taong walang tiwala o hindi believe sa sarili. Kaya halimbawa ikaw napanghinat ka na parang na-imbalance ka, di ba? O kaya may tao dito na wala kang tiwala sa kanya, hindi parang iniisip mo sinungaling siya, pwedeng ganun, o hindi ka nag-believe sa kanya, pwedeng ganun. Or meron naman sa iba dito is may tao daw na para magkakaroon ng salungatan. Ganyan. Ay, may pupo. Magkakaroon ng pagsasalungatan. Either ikaw ang sasalungat or may taong sasalungat. Yun ang nakita ko. Or magkakaroon ng mga pagtatalo, alitan, hindi pagkakasundo. Yan, yung mga hindi magkakasundo. Kaya medyo, ang pagre-reverse nito, habaan mo yung pasensya mo. Kasi pwedeng ma-impatient ka rin Huwag ka nalang maging patulera.
No, habaan mo pa yung PC mo. And then, sabi ko nga sa'yo, don't focus and don't stay dun sa negativity or sa, wag kang, maghayaan mo lang siyang lumakpas sa'yo. And you need to continue sa direction mo to find your goal, no? Dito. Basta always balance. Always balance and patient lang, ha? Kasi baka ma-impatient ka this week. Baka mas maging cause yun ng big problem. Dapat iwasan. Dapat iwasan na Sagittarius. Pag-isipan at pag-aralan mo maigi, ha? Yung mga bagay na didesisyonan mo or a-actionan mo this time. Yung mga sasabihin mo rin. Tingnan natin to kung ano yung iwasan mo this week. Okay. Oh, I see. Okay, iwasan mo yung mga tao na gagamitin ka lang. Kumbaga, nahandyan lang sila kapag kailangan ka nila. Iwasan mo na lang yun. Pero nasa sayo pa rin yan. Or maybe this is you. Umiwas ka sa ganon, no? Kumbaga, needs kita, ganyan. Tapos handun ka lang, tapos siya nahandun lang din siya sa'yo. Iwasan mo yung magpaplano ka, tapos hindi naman din gagawin. Nagplano ka pa, di ba? Useless lang. Iwasan mo yung hindi mo itama yung mga mali mo. O kung may mga bagay na dapat itama, ayusin, gawin, hanapan ng clarity, or making a decision, gawin. No? Iwasan mo yung mga tao na sinungaling or magsinungaling. Mga tao na kukontrolin ka or someone's controlling you or manipulating you, ganyan. Or ikaw ang mag-control o mag-manipulate. Iwasan mo yun. Vice versa tayo, ha. Iwasan mo hindi ka makapag-focus. Iwasan mo na hindi mo gamitin yung wisdom mo, yung karunungan mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Iwasan mo yung magsayang ng oras sa mga bagay na yung magsasayang ka o magpapatay ka ng oras sa mga bagay na hindi nakakatulong o hindi makakatulong sa'yo. You need to decide, ibig sabihin, to be stable. No, iwasan mo, syempre mag-isip ng paghihigante or maghigante or kahit pag-iisip pa lang yan, medyo hindi na rin good, no? Yan, iwasan mo yung mga conflict, ganyan, yung mga taong ayaw nila sa'yo. Okay, fine, ayoko rin sa'yo, pero wag ka na lang humugot, ganyan. Iwasan, sabi ganyan, iwasan mo yung mga tao na naghahari-harian, matigas ang puso, may kalupitan, or being you, or ikaw yun, ha, iwasan mo maging ganon. Wag na, kasi magbabak yan sa'yo. Sabi nga nila, di ba, what goes around comes around. Tandaan mo yan palagi, no? Iwasan mo na mag-entitle into your place or yung mga taong nag-i-entitle. Alam mo naman siguro entitled, di ba? Halimbawa, ikaw, matagal ka na sa trabaho mo. Tapos, nagmamagalingan ka, akala mo, alam mo na lahat kasi matagal ka na. Huwag kang maging ganun. No? Or yung mga tao na ganun. Halimbawa, yung biyanan mo o yung magulang mo, yung kapatid mo, yung asawa mo, ganyan. Sasabihin nila, mali ka, ako yung tama, ganyan, nag-entitle ko, no? Diba? Umiwas ka na lang sa ganun. Iwasan mo yung mga ganun. Iwasan mo hindi magkaroon ng pagkakaisa. Tingnan natin ang love. O yung mga taong ganun. May mga bagay na need to avoid hanggat kinakailangan. Not to focus to your stability, ha? Tingnan natin love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love. Sagittarius. Anak, parang tinulugan na ako dyan sa balikat, ah. Hindi ka ba na, nag-aano si mami, nagagalaw? Uy. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, ay may makikilala kayo
ng isang tao na maaring ito is makikilala nyo by the internet or makikilala siya by a party or may party o may celebration. Ganyan. May mga events, parties, ganyan. O kaya, basta mayroong isang group na situation. Yan, dun mo siya makikilala. O sa iba dito is, oo, yun, dun mo siya makikilala. Sa iba dito, by next year to makikilala mo to. Pero parang hindi mo siya mapapansin. Or ikaw yung hindi niya mapapansin. Pero makikilala mo siya eh. Yun, may makikilala kang bagong tao. Or to a friend, pwedeng ganun. Sa iba naman sa'yo, kayo is nagkahiwalay nitong tao na to. Kung kayo is nagkahiwalay, may pamilya na to? No, either may pamilya to or may karelasyon to. Kasi nagkaroon na ng movement. Or maybe ikaw ito ha. Yun ang nakikita ko. Naipasok ka niya sa option. Or napasok ka sa option situation. Ano? O nagkaroon ng option. Yes, nagkaroon ng separation. Pero ang nakikita ko dito is gusto pa rin ng isa sa inyo ng getting together. They feeling lonely, feeling sad, feeling rejected. They left out in the cold. Ang sabi niya dito, sabi niya mahalaga ka sa kanya. Talaga? Sabi, parang hindi ako sigurado. Parang hindi, parang kasi ganito yun eh. Kung gagawin ka niyang option, kung pinasok ka niya sa option, o ipinasok ka niya sa option, tapos sasabihin niya mahalaga ka sa kanya. Oh my God. Nakakatawa. Sabi, di ba bitter ang ate mo? Nakakatawa naman talaga, di ba? Pero, ang sabi kasi dito, ang nakikita ko, nalulungkot siya. Parang nandun siya sa point na hindi niya pa kayang i-accept, or maybe this is you, hindi niya pa kayang i-accept yung sitwasyon. They feel heartbroken, and they spying you, or nandun siya sa nagiging sneaky itong tao na to sa'yo, no? Nagkaroon ng pagsisinungaling. Pero alam mo, may nagbibigay ng payo sa kanya. Na you need to let go, ganyan-ganyan. Pero ang nakikita ko sa kanya kasi dito is nagkaroon siya ng awakening. Sa iba sa inyo ha, nagkaroon siya ng awakening in this relationship. Hindi niya alam tuloy ngayon kung kakausapin ka niya, tatawagan ka niya, or iti-text ka niya. Nagdadalawang isip din ito. Nagjo-jungle. Nandun yung on and off actions nitong tao na ito. Maaring kasi they feel broken no? Dito sa sitwasyon. They feel depressed or they feel broken. Yun ang nakikita ko dito. And then kung kayo naman is in relationship, kung kayo is relationship, you valuing each other naman sa nakikita ko dito. Sa mga walang third party, you valuing each other, yun nga lang, meron kayong mga iniisip or pinaplano this time, no, na lakad, may lakad may parang lakad ako nakikita dito. Baka may mga malayo man o malapit yan, may mga lakad ako nakikita sa iyo, no? Sa iba sa inyo. Yan, getting together. Ang nakikita ko dito. Pero alam mo, sabi dito, magkakaroon ka daw sa kanya ng disappointment. Or siya ito sa'yo. Pwedeng hindi kayo magkasundo konti or madi-disappoint ka sa kanya. May mga unexpected, a blow-up emotion na magaganap dito sa relasyon. Pwedeng magsinungaling siya or may pagsisinungaling or may something hiding, may itatago siya sa'yo or may hindi siya sasabihin sa'yo. Pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko sa iba. Hindi naman kay lahat yan. Sa iba, yan, maaring magkakaroon na kayo ng tampuhan, ganyan. O magtatampo ka sa kanya. Alam ko naman na matampuhin ka. Diba? Money, yung Sagittarius. This week. Oh, talaga?
talaga. Okay. Okay. Sagittarius, sabi dito, when money and trabaho to Okay, when it comes sa money mo, sa trabaho mo, para may magbibigay sa'yo ng suporta. Advice and support pagdating sa sa money mo. Or ikaw ito sa kanya. Meron ka daw idea na gagawin. Or may naiisip ka, no, na gagawin. And it will be success. Kung ano man yun. Either just a project, creation, related ang money, gawin mo. Kasi magsasucess siya. Or yung iba naman sa inyo is maybe you are nasa networking. Pwedeng YouTube, TikTok, Reels, Facebook, ganyan. Or gusto mo na mag-umpisa, gawin mo daw kasi you will be success. Pero ang sabi dito, kailangan mo humingi ng payo or you need to see the fact kung ano talaga yung mismo sa buhay mo. Kasi yun yung ikaka-success mo. And then also, sa pera mo, yes, there's an abundance coming in life. Kung ano yung gagawin at ipo-force mo, yan, magsasuccess yun. May abundance may abundance, success, happiness, and magkakaroon ng recovery daw sa pera mo kasi nga baka nga busy kayo, ganyan. Magkakaroon siya ng recovery. Alam mo, magnetic ka nga actually. Kaya lang may mga bagay lang talaga na need to control. Merong iba sa inyo is mag-another path kayo, no? Hindi naman lahat pero meron ako nakikitang another path sa'yo. Yun. And then sa another path mo na yun, you will be success. Yun ang sabi. And then also, pero mag-action ka. Alam nga naman, ihulog lang ni universe yung bunga. Kailangan mo rin mag-action, hello. Yun, magkakaroon sa'yo, dalaya ka sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Pero yung sinasabi ko na need to force, so i-force mo siya. Kasi magsasucess yun Yun yung ikaka-success mo. So, iba naman sa inyo, may magbibigay sa'yo ng support pagdating sa pera. May mga mangyayaring ang ganda. Huwag ka lang tutulog-tulog sa kangkungan. Diyos may hima. Advice. May pagtahak ng new journey sa iba, no? May new beginning ka. May papasok sa yung pera. Pwede na 3 days, 3 weeks, 3 months. Mamaya ko na i-advise Merong daw merong ikakabigla mo o ikakagulat o ikakashock within the 3 days, 3 weeks, 3 months. Maaring may hinihintay ka or parang may hinihintay iba dito Basta magugulat ka daw. Iba dito siguro yun nga, baka may mga lakad, ganyan, may mga outgoing situation, may mga ikakashock ka daw na sitwasyon. And then, dito sa sitwasyon mo is may mga bagay doon na mabivision ka. Ganyan. Mag-trust ka sa intuition mo. Sabi naman sa inyo is, yun nga, there's a new beginning in life, magkakaroon at tataha ka ng bagong journey sa buhay mo. Yan. Yung iba dito, kung gusto nyo ng bagong trabaho, yes, may nakita rin akong travel sa inyo. No? And then, sa iba naman kasi dito, sabi dito, it's up to you to make it happen Kumbaga, you have a manifestation na thinking ka na gusto mong gawin and then gawin mo yun kasi there's a victory and success happening to your life. No, if there's a situation na you want to pursue, gawin mo daw kasi victory and success ito. So, iba sa inyo, by the next year, may pagtahak ng bagong journey or may mga bagong magsisimula sa buhay mo o panimulang mangyayari. Sa iba naman sa inyo is listen to your inner voice. You are very magnetic or magiging magnetic ka. Either maaring this December or starting by the next year, you are very magnetic, Sagittarius. Marami kang mamamagnet na blessing
na parating sa'yo. Pero tingnan pa natin yung December, yung 2026 mo Yan. Mukhang magiging maganda yung 2026 mo na kapalaran. Tingnan natin. Okay, when it comes to advice. When it comes to advice, huwag ka lang manifest ng manifest. Ang sabi dito. Huwag ka lang manifest ng manifest, isip ng isip, kinakailangan mo daw is ito na is kailangan mo magkaroon ng kamalayan o kailangan mo na magkaroon ng pagpapasya o kailangan mo nang maghatol na i-pursue yung mga bagay na yon at aksyonan. Kasi sabi ko nga kanina, it's up to you to make it happen. The positivity in life is in your hand. Kailangan mo lang ngayon is positive motion, take it action, trust your intuition, make a change, always have a hope, and syempre, may mga start a fresh start. Kumbaga, may mga opportunity na naman dumarating sa'yo. Actually, ang raming nga dumarating na opportunity sa'yo o may mga darating na opportunity sa'yo. You need to create or there's a creativity coming sa'yo. Basta action action. Wag lang manifest na manifest. This is a time to innovate yourself in a new you. Huwag kang mag-doubt sa sarili mo. Huwag kang, basta i-pursue mo yung mga bagay. Kailangan din kasi sa'yo is magkaroon ka ng mental clarity or you need to start to create in life. Focus lang. Focus and concentrate. No? And syempre, you need to force yourself in a situation to start a new beginning in life. Di ba nasabi ko naman dito, umpisa pa lang. Yan. Sa isang sitwasyon na pagtatapos sa buhay mo, may mangyayaring maganda sa'yo. Arigato namaste, God bless.